offer you our sacrifice of praise, Lord God. We'd like to honor you, Lord God. Declare that we love you, Lord God. We are very thankful for your presence, Lord God. Lord, we thank you, Lord, for loving us so much, Lord. And in return, Lord God, we love you also, Lord God.
strong tower, Lord. This morning, Lord, as we listen to your word, we pray, Lord, that you will give us an humble heart and a beautiful spirit. Oh, Father God, we honor you, we give you back all the glory and honor. In Jesus' name, amen. Magandang umaga po. Good morning. Okay ba? Nay. Mic test. 1, 2. Sound check. Mic test. Sound check. 1, 2. Mic test. Sound check. Yan. Okay. Magandang umaga po sa inyo and siguro bago tayo magsimula, kaya panimulan natin ito na panalangin. We all rise up and manalangin muna tayo. Ama, salamat po sa umagang ito dahil sa bawat araw, nandyan, panibago ang inyong katapatan. We thank you, Father, because you are always there, who is in control. Kahit na anuman ang aming mga pinagdadaanan, anuman Panginoon ang aming kinakaharap, one thing is sure, Father, you are always in control. And with that, Father, we have good reasons to be down, to be peaceful in our hearts, and to trust you because you are at work. And Father, this morning, as your people, we thank you for the daily blessings na binibigay niyo po sa amin, sa kalakasan, sa mga ginawa namin. Salamat dahil sinamahan niyo rin kami sa mga lugar na pinuntahan namin at sa mga amin pong ginawa ay ginabayan niyo kami, binigyan niyo kami ng wisdom. Ang bawat kalakasan sa araw-araw na ginagamit namin upang gawin ang dapat namin gawin. Ito man ay para sa aming mga work, ito man ay para sa mga bagay na ginagawa namin sa tahanan o sa gawain ninyo. Lahat ng itong kalakasan ay galing po sa inyo. And with that, Father, we thank you because indeed you are a faithful God who gives us the daily strength. Kahit minsan hindi namin hinihingi, ang kalakasan ay pinagkakaroon po ninyo. Salamat din naman dahil patuloy mo kami pinadadanas ng inyo pong pagpapagaling sa araw-araw sa mga nararamdaman namin. May mga araw na hindi maganda ang pakiramdam namin, subalit binibigyan niyo kami ng kagalingan at binibigyan niyo rin kami, Panginoon, ng katalinuhan kung paano po namin pangangalagaan ang katawang ito na siyang templo ng inyong Santong Espiritu. Ama, salamat din po kahit sa inyo pong kahapatan. Sa kabila, Panginoon, na kami ay may mga pagkukulang, bagamat sinisikap namin, Panginoon, na maging karapat-dapat sa inyo, may mga pagkakataon, Panginoon, na kami, Panginoon, ay nalimot, alis na landas, o nakakalimutan gawin ang dapat gawin para sa inyo. Subalit ganun pa man, Panginoon, nananatili kayo pa. Tunay nga po na kayo'y napakadakilang Diyos na siya'y nasagana sa
sapagkat sinabi niyo sa inyong salita, kung mamarkahan ninyo ang aming mga pagkakasala, marahil wala sa amin ang makatatayo sa inyong presensya. Subalit salamat po dahil ang katwirang taglay namin ay hindi ang katwirang ganang aming sarili, kundi ang katwiran namin po taglay-taglay sa amin na kinalulugdan ninyo ay ang katwiran ni Kristo na inyo pong ibinigay sa amin ng kaming manalig kay Jesus na siyang tumubos ng aming mga kasalanan. Salamat po sa banal na dugo ni Jesus. Salamat po sa banal na Espiritu na siya nagbibigay ng gabay sa amin upang kami lumago sa inyong kalooban. Salamat po sa inyong banal na salita na maaaring pagsaligan ng aming pag-aaral. Ama, bago po kami magpatuloy, ay itinataas po namin ang aming pong bansa sa inyo. Nalalaman niyo po, Panginoon, ang kalagayan ng aming bansa. Iba-iba po ang mga issue. May mga issue kung minsan na hinahype ng media. But the real situation, the real state of the nation, ay kayo po ang siyang nakababalik. Heavenly Father, dalangin namin na nawa yung pong issue sa politics about the recent election, nawa ay magsasay at sa halip ay mag-focus na po ang bawat isa sa katuparan ng kanilang mga tungkulin na kanilang tinanggap. Dalangin ko, Panginoon, na nawa ay kayo, Panginoon po, patuloy na gumamit lalo sa mga bagong halal, Panginoon, na manunungkulan upang sa katuparan yung nais mo ninyo na dinalaman sa moralidad. Naway huwag niyo pong hayaan na makalusot ang mga panukala na labag po sa moralidad na inyo pong ikinintal sa puso at diwa ng bawat isa. Hindi lamang dahil ito yung nakasulat sa Biblia, kundi dahil meron pong universal law, moral law, na inyo pong nilagay sa puso ng bawat tao. Kung kaya lahat kami nagkakasundo na ang mali ay mali, ang tama ay mali. Dahil nga po sa moralidad na itong ikinintal niyo po, nilagay niyo po sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, huwag niyo pong hayaan ang makalusot. Mga panukala na magbibigay ng alangan sa moralidad ng lipunan, na maglalagay sa hindi magandang kalalagyan ang equilibrium ng bawat pamilya na inyo pong nilikha. At dalangin ko, Panginoon, na maging ang bawat mga kriminal, Panginoon, na gumagawa ng kanilang mga aktibidades na may patuloy na sila ay ma-expose, patuloy, Panginoon, na sila ay mapigilan, mahuli, at mabigyan hustisya yung mga kanilang mga ginagawa ng kasamaan. Heavenly Father, we also pray na nawa ay patuloy na ang aming bansa ay makaramdam ng pag-angat sa kalagayan sa buhay. Bagamat hindi na po mapipigilan ang pagdami ng mga taong naghihirap. Kagaya nga rin ang sinabi niyo sa inyong salita, the poor will always be there. But Lord, help us to do what we can. Help us, Lord God, to be redeemed from this mild play of poverty, since we are also being called to be a Christian nation. Heavenly Father, dalangin po namin na kami naman mga individual na mga mananampalataya, kami mga pamilya, ay patuloy na magkaisa pagdating po sa aming pong pagtitiwala sa inyo, pagdating po sa mga bagay na kailangan po namin gawin, lalo na po ang gawain ng pag-aakay ng kaluluwa at ang gawain ng pagtulong sa mga ito na lumago sa kanilang spiritual na pamumuhay. Dalangin ko po na gamitin niyo po ang mga salita ninyo na aming pinag-aaralan, binabasa at naririnig sa pangangaral upang patuloy na kami ay lumago sa aming spiritual walk at gawin ang nais po ninyo in our life. Heavenly Father, salamat po. Hiling ko po ang inyong paggabay, ang inyong Santong Espiritu sa pagdako namin sa pag-aaral ng inyong salita. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na inyong pagtong na anak. Amen. Amen. Basahin po natin ang ating po magiging saligan ng pag-aaral. Ito po ay masusunungan sa Acts chapter 1 pa rin po. Tinugtungan ko po yung inaral natin last time, Acts 1:11. This time will be 12 up to 26, verses 12 to 26. Nandito po yung nasa Tagalog po, so I hope mas makatulong sa ating pangunawa. Ito po yung sinabi sa may verse 12.
nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olivo nang halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na ni Santiago. Lagi siyang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakit kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran ng kanyang pagkatasi ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumapog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama na sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirahan niluman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahon. Kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismo si Jesus, ni Juan si Jesus, hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. Kaya iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos, sila ay nanalangin, Panginoon, alam niyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol, kapalit ni Judas Iscariote, na tumalingkod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili. Kaya siya'y idinagdag sa 11 apostol. Yan. Okay, manalangin muna tayo. Ama, kayo na po ang siyang kumilos at gumamit ng inyong salita na aming pong pag-aaralan. Sa pangalan ng inyong pagtunghanan na si Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ay how the church handled challenges. And I am talking about last Sunday, how the church started. And we saw that it is connected sa mga gospel records. Alam niyo maganda yung Book of Acts. Kasi yung Book of Acts, para po siyang bridge. Para siyang tulay between the gospel accounts and the epistles, mga letters ng mga apostles. Ganito pa yun. So ito si Acts, and yung mga gospel accounts, and yung epistles. The Book of Acts serves to be the bridge that connects the gospels to the epistles. Example, Matthew ended up his account with the resurrection of Christ. Si John naman, winakasan niya yung kanyang panulat patungkol sa pagdating ni Jesus. Si Mark naman ay winakasan niya rin sa pagbibigay ng mga utos, ng dakilang utos. At sino ba? Si Lucas naman, tama? Si Lucas naman ay winakasan niya yung kanyang aklat na kung papansin ninyo, yun ang magiging connection nung Acts chapter 1. By the way, ang Book of Acts ay isinulat po ni Lucas. Now, si Lucas po ay
kung papansinin niyo, he is a historian, although he is a doctor by profession, pero he is considered by many to be a historian also. Dahil po sa the way he writes, talagang he is at pace and up to date sa mga historians according to historical records like Josephus and so many credible historians. And yung mga mention ng uses of terms ni Luke ay talaga namang nagdadjay doon sa mga kapanahunan kung saan ay yung mga historians ay sila din about the account of history. So, yung buong act is a narrative. Now, if it is a narrative in nature or in genre, it means it only records the transition of the dispensation from the Old Testament to the New Testament. Okay? The last prophet for the Old Testament will be John the Baptist. And after that, everything transition to the New Testament or sa period of the New Covenant or Age of Grace. Now, as the church transitions, as God transitions His plan to mankind, nagkaroon ng insertion sa divine plan ng church. If you will notice, there are some hints only. There are some clues that points to the coming of the church. In fact, sa book of Isaiah, there was a mention that God will be calling Gentiles to Himself. So, meron ng clue ng context. Because in the Old Testament, particularly from the book of Genesis chapter 12 up to Malachi, we will see a record of God's dealing with the people of Israel. But because the people of Israel is a stiff-necked people, matigas ang ulo, may inintroduce si God na a group of people that He will be called for His name, which Isaiah called to be the Gentiles. At nag-a-unfold na po ngayon yung propesya na yun. So yung pong prophecy about the church, hindi po yan nakita ng mga major prophets in their prophecy na magiging isa sa mga player and role in the end time. Because of course, yung tinatawag nilang mountain peak prophecies. So they prophesy about more on the major things that will happen in the end. But of course, because there is a church, it doesn't mean there is no longer Israel, which is the problem ng mga ibang naniniwala na ang modern Israel daw is the church. The problem with that is this. Naging bansa ang Israel. Ang naging bansa ang Israel, yung mga prophecies in the Old Testament are beginning to be fulfilled in the country of Israel. And they begin to be puzzled about this new fulfillment of the prophecy in the end time. And therefore, lalong lumakas yung belief natin na naniniwala tayo sa dispensational theology. Kung naniniwala ka sa rapture, naniniwala ka sa dispensational theology. Ganun lang po kasi clear. Doon po kasi sa ibang theology po, hindi po sila naniniwala na ang Israel ay yung literal na bansa ngayon. They do not recognize that anymore to be God's Israel. Sa kanila, ang Israel na rin ang church. Ang problema nga, naging bansa ulit ng Israel. At natupad yung mga prophecies about Israel. So, medyo nagulantang yung ibang mga scholars about this recent 19th century fulfillment. Anyway, the apostles were focused about when are you going to establish the kingdom of Israel as they have been asking Jesus about this ever since. At sa Matthew 24, yun na ang bungad ng mga alagad, Lord, when are you going to restore the kingdom? Tapos, sinabi ni Kristo yung mangyayari in the end times. Tapos, sumunod naman, sa Acts chapter 1, bago umakyat si Kristo sa langit, tinanong na naman nila si Jesus about when are you going to restore the kingdom of Israel? But you know what? Sabi ni God sa kanila, sabi ni Jesus sa kanila, I have a better plan than restoring the kingdom of Israel. But as promised in the Bible, the kingdom of Israel will be restored. When? Not yet, sabi ni Kristo. Nung kausap niya yung mga alagad. So, he
instructed his disciples to wait on the promise of the Holy Spirit. If you will take Acts chapter 1, verses 7 and 8. And then, ano sabi sa verse 8? I think that's the key verse for the book of Acts. Sabi nga lang, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be my witnesses, both in Jerusalem, and in Judea, and in Samaria, and to the uttermost parts of the earth. So, yun po ang naging outline ng progress ng church. If you will notice, in Acts chapter 1 through 7, nakafocus ang missionary work nila, ang kanilang activities, ang mission work nila activities sa Jerusalem. Pagdating sa Acts chapter 8, nag-extend na sila. They do not know that they are the prophecy of Acts 1:8 actually is a prophecy. Acts 1:8, sabi nga nun, you will receive power, that's a prophecy, and you will be my witnesses, that's a prophecy, both in Jerusalem and in Judea and in the uttermost part of the earth. So starting Acts chapter 1 through 7, and yung prophecy about them, the disciples, becoming Christ's witnesses in Jerusalem. And then in Acts chapter 8, we will see that they extended further from Jerusalem to Judea. And then sumunod Samaria. Tama? Pagkatapos pagdating sa chapter 9, starting with Paul, who is the apostle to the Gentiles, the missionary work of church extended to the uttermost part of the earth. Worldwide na po. So, yung prophecy ng Acts 1:8 is being fulfilled then sa buhay ng mga alagad. This time, they have to go back to their respective place and wait on the promise of God. So, yun po ang context nitong didiscuss ko sa inyo for the remaining verses in Acts chapter 1. Verses 12 to 21 ito. It discusses about how the church started, particularly the Jerusalem church. So tingnan natin ito. How the church handled challenges, paano nilalang ng iglesia ng hamon. Through unity in prayer, that's the first one. Through unity in prayer, o sa pagitan ng pagkakaisa sa panalangin. Alam po ninyo, without unity in prayer, there will be no revival. Without unity in prayer, nothing will happen in the church. That is why a sign of revival is unity in prayer. What will be the sign of a backsliding life? When we begin to be loathed, or when we begin to have no excitement when it comes to prayer. Every revivals and spiritual growth and tremendous things that God do in an individual's life or in a church or in a family, they always start and begin with prayer. Because prayer is actually the key. There was a time when Billy Graham, we know Billy Graham, and kamangkin nila, was asked, what is his secret? Bakit ang daming nasisave sa kanyang mga evangelistic crusades? And you know what he said? This is what Billy Graham said. Pray, pray, pray. I have 3 secrets, sabi niya. Pray, pray, pray. That's the only thing. Manalangin. No wonder Billy Graham, ang dami niyang in his lifetime, marami po mga nakapanginig ng Ebanghelyo. But if you're gonna listen to his preachings, yung preachings niya very simple, very down to earth, very understandable. Hindi mo siya eloquent ng preacher. Hindi rin siya ganun katahimik katulad ng ibang kilala natin mga preachers. And yet, through the simple preaching of the gospel, backed up by prayer, ang dami niya pong na-harvest ng kaluluwa. Tandaan po ninyo, until we desire God, we will not pray.
until we desire God Himself, we are not going to pray. And until we pray, we will not expect blessings from the Lord. Until we pray, nothing will come. Nothing of our heart's desires will be accomplished. Di ba nang sabi ng Psalm 37 verse 4? Delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Kung may mga heart's desires ka sa buhay mo, may mga panalangin ka, may mga gusto ka, may mga hinihiling ka sa Lord, the secret is desiring God. And until you desire God, you will never return to prayer. Most of the backslidings that happen, ang Christians na nagbabackslide sa Lord, nagpapakalayo sa Lord, their backsliding start when they forget their prayer room, when they leave their prayer room empty. An empty closet, an empty quiet prayer room is a sure way to fail in the Christian life. Hindi po patalinuhan, hindi patalinuhan po sa ministry. Hindi rin po ang patagalan na kung matagal na sa ministry. Hindi rin po nasusukat niya kung marami kang kakilala. Hindi rin po nasusukat niya kung marami kang degree sa theology. If you fail to pray, if you fail to meet and become intimate with God through prayer, nothing will happen. Nothing will happen. Ang dami na po magagaling at matatalino, pero ang kanilang Christian life, ang kanilang buhay ay nauuwi sa wala. Kasi hindi naman po nakusukat doon. Si Gideon nga sabi niya, Lord, meron akong 32,000 na mga soldiers na pwede na ipansapak sa mga Midianites. Anong sabi ng Lord? Gideon masyadong marami. Ngayon yung kwento ko kahapon sa mga bata. Gideon masyadong marami. Pwede bang bawasan mo? Kasi pagka nanalo kayo, 32,000, pag nanalo kayo, sasabihin ng mga tao, kaya naman sila natagumpay sa gera, kasi sipin mo 32,000. Eh Lord, ano gagawin ko? Tanungin mo kung sinong takot sa kinakabahan ng takot sa kanila. Opo Lord, tinanong niya ngayon, kinausap niya yung mga sundalong malalaki yan. Oo, sino rito kinakabahan, natatakot? Taasan yung mga natatakot. Ang nalaglag sa 32,000 ni Gideon ay 22,000. Ilan na tira? 10,000. Sabi pa rin ng Lord, Lord, masyado pa rin marami. Sabi ni Lord kay Gideon, masyado pa rin marami ang tauhan mo. 10,000. Pag kayo nanalo sa digmaan, iisipin nila kaya kayo nanalo dahil sa kalakasan niyo, dahil marami kayo. Bawasan mo yan, Gideon. Lord, paano gagawin ko para bawasan sila? O ganito, talino sila sa batis. Painumin mo sa batis. Ang lahat ng uminom na parang aso na nakasubsob, pauwiin mo. Pero lahat ng lumuhod at sumalok ng kanilang kamay, yan ang sama mo. So, inisa-isa ni Gideon. O, inom, lahat. Ikaw, inom. Okay? May iba subsob. O, sige. May iba nagday. O, sige. Ang natira sa listahan ni Gideon, 300. My goodness, ang kalaban nila, mas parang kasing dami ng buhangin na sundalo. What can the 300 do against the so many unnumbered army of the Midianites? Kasama na dyan ang mga Amorites. At nung 300 na lang yung tauhan ni Gideon, sabi ng Lord, ayan, pwede na. Kasi wala na sigurado silang wala nang tiwala sila sa sarili nila. Sigurado hindi na sila magre-rely sa sarili nilang kagalingan bilang sundalo, sa katalinuhan nila at sa experience nila. At magre-rely na lang sila sa atin. And sometimes ganoon ang ginagawa ni God. Aalisin niya yung mga pinanghahawakan mo sa buhay, yung mga pinagtitiwalaan mo, yung mga pinagkakapitan mo na para may masabi ka na ganito kang klaseng Kristiyano. Aalisin ng Lord natin. Pag inalis ng Lord yun, at wala ka na makapitan, that's the best time na masarap magtiwala sa Lord.
But until you keep on trusting on your own wisdom, on your own strength, in your influence, in what you have done in the past, sometimes yung mga successes natin sa ministry in the past can be one of the reasons and stumbling blocks for trusting God in our challenges. Kasi nagtitiwala tayo sa sarili natin. And what does the Bible say? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. You see, minsan, kaya hindi tayo makapagtiwala sa Lord kasi lahat ng gusto nating gawin, we are living in a calculated world. Alam niyo, we are afraid of risks. Gusto natin, tansyado natin ang kalalagpakan natin. Pagka sa tingin natin mahalangan tayo, ay hindi tayo pupunta. Pag sa tingin natin parang magkakaproblema, ay hindi tayo makikijoy, tahimik na lang tayo. But, alam po ninyo, madalas, kaya hindi lumalago tayo because we are afraid to obey God's leading. Especially, pag sa human calculation natin, parang mag-aalangan tayo, parang mag-iipit tayo, parang tayo mga problema, parang masasakripisyo tayo. We no longer obey God. Actually, naging problema ng Church of Jerusalem. Masyado sila nag-enjoy sa fellowship nila sa isa't isa. Everyday, nag-break bread sila, nag-aaral sila ng Apostles' Doctrine. Everyday, fellowship sila. Ang saya. Sabi ng Lord, pambira ito mga ito, ang sabi ko, go and make disciples of all nations. Aba, they are trying to build their own kingdom at parang ayaw nila mag-iwahiwalay. Kaya inutusan niya si Felipe. O Felipe, alis ka muna dyan sa Jerusalem. Punta ka dito sa gandang lugar. Habang nagkakasiya sa Samaria, pinupunta ni Lord sa disyerto. Itong si Felipe, nakita niyo yung Ethiopian eunuch, and he started to share the gospel at the field of the Holy Spirit. Ayun ang problema ng mga Christian. Gusto niya nandun siya palaging mag-settle down sa comfort zone niya. Ayaw niya nung may inconveniences. Pag may konting inconveniences, hindi na siya susunod sa Lord. Ayaw niya nang gawin ang kalooban ng Lord. Gusto niya palaging play safe. Gusto niya palaging meron siya, hindi siya mahalangan, palagi siya well provided. That's why I personally admire itong mag-asawang missionary sa Indonesia. Sabi kong ganun, pambira dapat itong mag-asawa na to. Nagpapahinga na lang, may mga nararamdaman na sa katawan. Si Pastor Frank, may katarata. Si Sister Romantes, ang dami ng mga nararamdaman sa katawan. Asan sila ngayon? Nasa mission field. At yung mission field na yon ay isang bansa na hostile sa Christianity. Kaya nga lahat ng kanilang smartphone, lahat ng kanilang laptop, naka-encrypt yan. Because pag na-hack yan ng Muslim hacker. Teka, ito ba sinabi? Bawal nga pala sabihin. Dapat nagpapahingan lang itong dalawa eh. Asan yung mga Kristiyanong may lakas? Asan yung mga Kristiyanong nag-enjoy sa comfort ng kanyang mundo? Kaya hindi lumalago kasi we are afraid to take risk for the Lord. We are afraid to leave our comfort zones. We are afraid to be sacrificed for the name of Jesus. So what God did to Jerusalem church was this. Masyado kayo naging reluctant sa comment. Ayaw niyo mag-iwalay, nagpadala ng persecution. Pinatay si Stephen. At ano nangyari? Sabi sa Acts chapter 8, because of the death of Stephen, there followed a severe persecution in Jerusalem. And all the believers went out preaching the word.
except the apostles. Parang binoling sila na gano'n, ayaw nyo maghiwa-hiwalay, ha? Nagpadala ng persecution, sabog ang church, kumalat. And that's what caused the growth of the church. Persecution. Show me a Christian who is going through persecution and hardships because of his Christian life, and I will show you a mature, growing believer. Show me a Christian who always wants the comforts of this world, who always enjoys the culture of this world, and I will show you a Christian that is bound. Pastor, may ministry naman ako sa church, part ako ng ministry. Ngayon ba ang utos ng Lord? Ang utos ng Lord, malakay ng kaluluwa, mag-akay ng kaluluwa. Saan niyo mababasa na ang Great Commission is to invite people to attend to church? I still have to read that in the Bible. The Great Commission is to go, share the gospel, preach the gospel to every region, and make disciples. You see, that's the problem with the traditional Baptist culture that we receive from the Americans. Akala natin, enough na yung mag-attend ng church. Akala natin, enough na yung part ka ng ministry ng church. But if you will read the Bible, wala pong instructions si Kristo nito na maging faithful member ka ng choir, ng music team, maging faithful attendant ka ng church. The command is to go and to preach. Sino mag-preach? Pastor lang? No. Every believer are expected to share the gospel. Alam nyo, kaya minsan inaaral ang Christian life nyo, hindi kayo inalagaw. Hindi naman kasi kayo share ng gospel. But show me a believer who shares the gospel to people, and I will show you a growing Christian. Gusto mong ma-jumpstart ang Christian life mo? Mag-share ka ng gospel. Bakit? Because you are in a direct activity with the Holy Spirit in rescuing souls from the claws of the devil. When you fail to share the gospel, you will stop growing in the faith. Hindi po inutos ni God na maging faithful ka sa pag-attend sa church. Bagaman expected yun sa iyo as a believer in light of Hebrews 10:25. Hindi po expected ni Lord na maging ministry mo lang ay ministry dito sa church, like yung music or whatever. Expected sa iyo kung gifted ka sa music at binigyan ka ng Lord ng talent. Ang command pa rin sa every believer. Go, preach the gospel to every creature. Go, make disciples of all nations. Sino itong gumagawa? See? Kaya hindi nag-grow ang church kasi you are not doing your part. You are not doing your part. Spiritual leadership in the church begins when there are people who will take charge to share the gospel and disciple them to Jesus. Doon na ako makukumbinse na may spiritual leadership to, na meron itong pwedeng may calling to sa pastorate. Other than that, puro payabang na lang. So what do we do? I think it is good for us to follow the recommendation through unity and prayer. What happened to the disciples? Nagbalik sa Jerusalem yung mga apostol buhat sa bundok ng mga Olivo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. So Mount of Olives is a kilometer away, or sabi ng a Sabbath day's journey from Jerusalem. And then verse 13, pagdating sa bahay, hindi ito yung upper room na madalas nag-break bread sila. It's a special room. If you will check the original Greek dyan, parang hyper room ng tawag doon. Ang ibig sabihin, it is not the usual place that they gathered together when Jesus was killed. Yeah. It's another place that they assemble themselves for meeting.
Remember yung previous gathering place nila, buko na yun, alam na ng mga Romans yun. So they have to find another place that they can congregate and meet again to continue the faith. And of course, this probably is the last mention again of the list of the disciples of Jesus. Sino-sino sila? Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Nathaniel or Bartholomew, yan po yan, isa lang po yan. Matthew, James, son of Alphaeus, Simon, the Zealot, at si Judas na anak ni James. So, 10 yan, tama? 10 lang yung isa. Bigyan ka. 11, tama? And 12 ang apostles ni Cristo. So, dahil kulang ng apostles, of course, namatay si Judas dahil nagpatiwakan yan. Mamaya, didiscuss natin yan. Verse 14, lagi silang nagsasama-sama upang manalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, kaya hindi ng mga kapatid ni Jesus. Because after the resurrection, yun lang po yung time na eventually naging believers na rin ang mga kapatid ni Jesus sa laman. So si Mary hindi na natiling virgin because she conceived more children. Nagkaroon ng kapatid na babae at lalaki si Jesus. Katunayan yung Book of Jude sa Bible, Bagong Revelation, at saka Book of James were written by the half-brothers of Jesus. So may kapatid si Jesus at hindi na natiling virgin si Mary. Verse 15, makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid. By the way, more than 500 po ang believer na pinakitaan ni Jesus during His resurrection, in His resurrection. As per 1 Corinthians 15, makikita nyo na more than 500 believers. Pero yung 120, probably ito yung mga disciples, mga mature believers nito, mga leaders na ito na na-train ng mga disciples ni Cristo. Kaya 120 lang po yung nagkagana dito. Makalipas ang ilang araw na magkakatipan ng may 120 mga kapatid, tumayo sa harap niya si Pedro at nagsalita. And yun, nagsalita. And then the next thing we will see not only how the church faced the challenges of their time, not only through unity of prayer, but also through the undaunted preaching of God's Word o sa pangangaral ng salita. Walang takot ng pangangaral ng salita. And you're gonna see in the following chapters in the Book of Acts. Sino rito nakabasa ng Book of Acts? Ako lang na mga gawa. Basahin po ninyo yan kasi napakaganda po ng book na yan. And it is the record of how the church progressed. Through the preaching of God's Word, ang dami mga preachings dyan sa Book of Acts na kung saan ay karamihan sa kanila ay nanganib, imusik sila, but they kept on preaching the Word. Verse 14, lagi silang sama-sama upang manalangin kasama mga babae, so on and so forth. Tapos verse 15, makalipas ang ilang araw, nung nagkakatipo ng mga may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nangaral. At nagsalita. Verse 16, ito ang preaching ni Peter. Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa magitan ni David tungkol kay Judas. Makikita natin dito, kasi ang Bible pa nila that time is the Old Testament. Some people ignore the Old Testament. But you know what? You're supposed to be reading the Old Testament pa rin. May mga extreme churches na ini-ignore nila yung Old Testament. New Testament na lang ang New Testament. But you know what? Hindi ko pwede. Because sabi nga ng isang scholar, the Old Testament is the New Testament concealed. And the New Testament is the Old Testament revealed. Did you get it? Nakuha niya? Ulitin ka. Sabi ng isang scholar, the New Testament is the Old Testament concealed. Takpan. The New Testament is the Old Testament revealed. So, that's why the apostles, even the church fathers, would keep on reference, keep on going back to the Old Testament. Especially during this time, hindi pa talaga, wala pang New Testament. Isinusulat pa lang. Okay?
Sabi ni Pedro, nagbabasa si Pedro ng Biblia, di ba? May pa kasi mga preacher, mag-preach na lang kung ano yung naisip niya. Dalawang klase kasi ang preaching. Meron tinatawag na topical at may tinatawag na expositor. Yung mga topical preachers, mag-iisip ng topic yan. Pagkatapos, kukuha ng verse na connected o related dun sa kanyang topic na nasa isip. Tapos gagawa siya ng lesson out of that topical yan. The problem with that is the preaching and the Word of God is at the mercy of the preachers. Pero ang expository po, yung passage, i-explore ng preacher yung meaning at yung ibig sabihin nito at ipapaliwanag yung mga nuances na hindi maintindihan sa panahon natin at sisikapin na ipangaral sa mga namumuhay ngayon ang tunay na kahulugan for spiritual application. Tawag po expository preaching. Si Judas ay kabilang, sabi ni Pedro, sa kanila na mga apostol na naging kasama sa paglilingkod. So they recognize Jesus. That's why si Judas. That's why pinagdidebatihan kung ligtas pa si Judas o hindi. But makikita po natin dito, they still recognize Judas. Pero yung kanyang office, ministry office, was taken away from him. Verse 18, ang kabayaran ng kanyang pagtataksil, yung ilang pieces ng silver yan, pinagdalulong niya si Kristo, ilang pieces of silver? 30 pieces of silver. Actually, pinrapisay din sa Bible yan. Ang galing ng Bible. Pati yung ilang pirasong pilak na pinagdalulong si Jesus, pinrapisay sa Bible yan, sa Book of Psalms. And then, sabi rito, yung 30 pieces of silver na yun na kabayaran ng kanyang pagtataksil, ipinambili ni Judas Iscariote ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Now, merong seeming contradiction, ay merong seeming discrepancy yung record ng kamatayan ni Judas. Because if you will read the book of Matthew, sa Matthew kasi, ang sinabi ganon, si Judas ay nagbigtik. Okay? Si Judas ay nagbigtik. Ngayon, pagdating dito sa may Acts chapter 1, si Judas ay nagpatihulog sa mountain cliff. Kaya anong pagbagsak niya, bumulpak daw ang kanyang katawan, sumabog. So, hindi po yun magkakontra. Hindi po yung discrepancy. And the death refers to the same person, Judas Iscariot. Now, how do we reconcile that? Ang nangyari po niya, si Judas po, nagbigtik. At nung siya'y nagbigtik, nalaglag siya. After niya magbigtik, bumagsak din siya doon sa mountain cliff. At nung bumagsak yung katawan niya sa matutulis na bato, ayun ang ikinasabog ng kanyang katawan. Now, maraming theories kung paano nangyari. Una, nagbigtik siya. Ang isang teorya ay, nung siya, inaagnas na, eventually, tumapo na yung kanyang mga laman loob na bloated at yung mga bumagsak sa batong matutulis. Kaya bumagsak daw yun at sumapo. Sabi naman ng isang teorya, hindi matibay yung pagkakatalit ni Judas doon sa may puno. Kaya naputol din yun at bumagsak. Kung dadagdagan pa natin yung teorya na yun, ay maaaring pinagpiestahan si Judas ng mga uwak, mga vulture. At dahil pumatong itong mga ibon sa katawan niya, bumigat yung lumulobong katawan ni Judas. At eventually, bumagsak sa matutulis na bato. Natatawa nga ako, meron pang isang scholar by the name Lightfoot. Sabi ni Lightfoot, pero teorya nila naman ito. Sabi niya gano'n, ang ginawa ng devil ay nung nagbigti si Judas, ang ginawa pa rin ng devil, kinuha raw yung katawan ni Judas, tapos hinagi sa mga matutulis na bato. Pero opinion niya lang naman yun. And parang mahirap ko ng basis. But point is this, yan po ang pinasasapitan ng mga tao na papalayo sa Lord. Alam niyo, ganda sana ng pangalan Judas eh.
Ibig sabihin ng Jude or Judas ay papuri or praise. Di ba? Ang ganda lang, iba, pangalan mo, praise. Oy, Judas. Nasa ngayon, iba na, di ba? Kasi naman Judas, iba na natin eh. Because of Judas Iscariot. But the name is beautiful itself. In fact, yung ninuno ni Kristo ay si Judah or Judas. Isa sa mga 12 tribes. Si Judah, same name din po yun ng Jude or Judas. But because Judas Iscariot, sa ginawa ng Judas Iscariot, nasira pati yung pangalan. Pero iba gumagawa pa rin ng pangalan, ginagawa ng modern, Jude. Hi Jude. Ay, gano'n, di ba? But anyway, this is what happens to people who are not really repentant. If you will check, Judas was repenting. Pero yung word na repent doon po ay remorse because of the consequences. Not because he really offended the Almighty. There are two kinds of repentance in the Bible. Sa Greek, una, metanoia, ay yung tunay na repentance. Pero yung repentance ni Judas, if you will check, ay metamelomai. Na ang ibig sabihin ng Greek na yon ay parang emotionally nagsisi siya dahil natakot siya sa consequences ng ginawa niya. Okay? Not because he recognized that God is right and he is a sinner in need of God. So, sabi doon, nabalita yung kamatayan ni Judas sa buong Jerusalem. Kaya nga, ang lupang yun ay tinawag na Akeldama, na sa kanilang wika na ang kalugan ay field of blood. Bukid ng dugo. Sinabi ni Pedro, nasusulat sa akin ng mga awit, ang tirahan niya tuluyang lalayuan at huwag ng tirahan naman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. So, nung nabasa ni Peter yun, let others take his office. Peter, as preacher of God's word, felt the need for them to facilitate the prophecy in the book of Psalm. And so this is what he did. He encouraged the church. He talked to the church to do their part because it is their duty as the church to find replacement for Judas. Kaya yung next part, third point natin is how the church handled challenges. Number one, through unity of prayer. Number two, through undaunted preaching of God's word. And third and last, through unmatched participation o sa pakikisama sa gawain. Ang mga believers talaga, hindi lang sila magkakasama, kung hindi may pakisama rin sila sa gawain. At walang iwanan itong mga ito, walang naglagan. Sama-sama sila sa hirap at sa ginhawa. Yan po ang naging buhay ng mga believers sa buong Acts. In fact, sabi nga ng isang writer, the church, because of extreme persecution and suffering, the church was married to poverty. The church was married to poverty because yun ang command ni Christ sa kanila na huwag pababayaan yung mga nangangailangan. Verses 21 to 26. Ano sabi yun sa Acts 21 to 26? Chapter 1 pa rin po yan. Kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Ito yung, so sabi, kailangan humanap ng apostle na replacement ni Judas. Ano yung qualification ng mga apostle? By the way, ang daming nag-claim sa panahon natin ngayon na apostle. Pero, yung original apostles, they remain irreplaceable except for Judas na ang pinalit ay si Matthias. Pero hindi si Paul ang pumalit kay Matthias. Kasi sabi nung iba, ay hindi, decision lang yung tao. Talagang yun ang kapalit ni Judas, si Matthias. Si Apostle Paul is apostle of God to the Gentiles.
Tama? But these apostles were God's apostles to the tribe of Israel. Okay, so clear po yun, ano? Verse 21, sabi rito, kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. And what are the qualifications of an apostle of Jesus? Sabi rito, kailangan siya ay isa sa mga kasama namin sa buong panahon kasama kami ng Panginoong Jesus. And Matthias qualifies for that. The Apostle Paul did not qualify for that. Kaya nga siya ay apostle ng Gentiles. Sumunod, what else? Mula ng bautismo ni Juan Bautista si Jesus hanggang sa siya ay iniakyat sa langit. So that's the qualification ng ipapalit kay Judas Iscariot. At ano nangyari? Verse 23, kaya iminungkahi nila ang dalawang lalaki. The congregation recommended. They recommended two people. Una si Matthias, sumunod si Jose, na tinatawag na Barsabas o later on ang pangalan si Justus. Verse 24, pagkatapos sila ay nanalangin, they kept on praying. They always pray for any action that they will do. At ito ang prayer ng church. Panginoon, alam niyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas Iscariote na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. And of course, what did they do? This is what they did. Verse 26, nagpalapanutan sila at si Matthias ang napili. They cast lots. In the Old Testament talaga yun ang practice. Casting lot. Diba, may option sila. Dalawa yan, no? Ang gagawin nila parang bubulot sila kung sino to. Let's say, dalawang bato. Yung sa Old Testament, parang ganun ang ginagawa ng mga tao noon. When they would like to ask for God's guidance, if they will go or not, they will cast lots. At yung casting lots, ginagawa yun sa may lap ng high priest. Magkahati sila ng dalawang bato ng tawag, Urim Tumim. Ewan ko bakit ang mga Mormon ng Urim Tumim yung pambasa ng Bible nilang hieroglyphs na karakter. Pero totoo kung Urim and Tumim, dalawang bato yun. Na pag nabunot yung Urim, yes. Pag Tumim, no. Yun lang po yun. So nag-casting lots din po ang church dito. And the lot fell. They were able to get Matthias. At simula noon si Matthias na po ang naging kahalili ni Judas Iscariot. Okay, so I'm done with the teaching of God's Word. And just like what I said, I understand din natin kultura mag-small group. But I will try to always incorporate breakout session para po may direct application na tayo ng Word of God. Ito. So, ito po yung ating gagawin. We have 10 minutes. Ang gagawin po natin ay hahanap kayo ng partner ninyo. Kung maaari, hindi nyo ka-close. Kasi pagka-close nyo, dismissan. Okay? Pagka-close mo, dismissan. Umanap ka ng ka-partner mo na tatanungin ninyo ito sa isa't isa. Unang tanong, paano ako makikisa sa panalangin bilang baka bahagi ng iglesia? So, umanap kayo ng ka-partner ninyo, babae sa babae, lalaki sa lalaki, na pwede nyo makashare yung time answering these questions. So, pagka kayo magkausap, hindi ka magdi-discuss, mag-preach na naman kasi may nag-preach na, may nag-discuss. Tama? Sasabihin nyo lang yung sa loobin ninyo. I-share nyo yung sa loobin nyo sa partner nyo. And then, we can have a good time applying God's Word in our personal life. Okay? So, humanap kayo ng partner nyo, naka-sharing time ninyo, siguro one-on-one lang. Pagkatapos, i-discuss ninyo yung opinion at sa loobin ninyo sa partner ninyo, answering these questions. After nyan, we will return to our seats and para po sa ating offering time. Okay? So, okay, the breakout session begins now. Okay? Ano po yung partner?
ibig sabihin ng mag-small group breakout, mag-sharing time. Lahat mag-join na walang exempted. Pag super Christian ka, exempted ka na rito. Pag hindi ka pa gano'n, yan, join lahat.